WMC 107.3. Your daily dose of news and entertainment. Hello and welcome back to the last episode of Up Close and Personal, a podcast series dedicated to showcase the journey and experiences of our CAS alumni right after they left the walls of our institution. By the way, I am Kurt Ardel Dausin, your host for today. Along with us today is Ms. Micaela Maala, an alumna of Bachelor of Arts in Political Science. She was a former legal secretary at SAICIP Salazar, Hernandez and Gatmaitan, a former legal assistant at Arceo and Tandoc Law Firm, and currently she is working for the Bureau of Internal Revenue and taking up Master of Arts in Political Science, major in Global Politics in the Ateneo de Manila University. So welcome and thank you for joining our podcast series, Ms. Mika. We really appreciate that you made time for this interview despite your hectic schedule. Hi, So, thanks ma'am? for inviting me. Ma'am, kumusta po kayo? Okay naman ako. Sabi ko nga, parang kinabahan lang ako kasi walang questions. Sabi ko, baka ma-mess up ko yung, yung interview. Kasi hindi naman ako ganun ka-good sa public speaking. Okay po, ma'am. Bilang host niyo po today, talagang I am honored na makapanayam ko po kayo dahil isa po kayo sa mga, ang pangalan niyo po isa sa mga nasahanay ng alumni po ng ating course na talaga namang kilala pagdating po sa naging performance po nila noong college po sila. So ma'am, sa ngayon po, paano niyo po napagsasabay ang oras niyo po sa sarili niyo and then sa trabaho, sa pamilya at sa iba pa pong katulad po sa pakikipag-socialize, ganyan po ma'am. Actually, yun nga, yung mahirap. Kasi initially, ang plan ko is to enter law school. Kasi yun naman yung main reason bakit ako nag-political science. Kaso, kasi kapag pumasok ka sa law school, di ba, aware naman kayo kung gaano kalaking commitment yung kailangan natin sa time, sa attention, napakalaking oras yung kailangang i-google dun. So, kaya ko pinili yung master's degree muna yung kunin kasi usually yung schedule niya every weekend lang, di ba? Para mabalanse ko yung work. Kasi, syempre, nag-work ako sa government, nakakahiya naman na dahil nag-aaral ako, dahil binigyan nga nila ako ng, parang inalaw nila ako na mapapagsabay yung work at yung pag-aaral. Nakakahiya naman na parang mapabayaan ko yung work, di ba? Dahil nag-aaral ako. So, kung paano yung balance, siguro, mangyayari talaga na mababawasan yung social life nyo. Para sa akin yung going out with friends, parang mababawasan yung time nyo para dyan eh. Kung gusto nyo talagang parang focus kayo sa work and at the same time, focus kayo sa pag-aaral. Pero ako naman kasi, share ko lang, syempre introverted person naman ako, so I'm not really into going out that much. So, personally, parang hindi ganun kalaki yung naging sacrifice pagdating sa pagbabawas ko ng oras para sa naibugugol sa social life. So yan po ma'am, proceed na po tayo sa questions na medyo sisiyasatin po natin ng personal yung buhay ng college po kayo sa San Pablo Colleges. So para po sa unang tanong, what made you decide to take up Bachelor of Arts in Political Science at San Pablo Colleges? Okay. So like I mentioned earlier nga, the main reason why I took political science kasi gusto ko maging abogado. Parang ayun naman yung common goal din ata para sa ibang mga political science students natin dito. Gusto natin maging lawyer, gusto natin pumasok sa law school. Yun yung naging main reason kung bakit ako nag-political science. Hindi ko lang siya agad na ituloy kasi nga hindi pa ako ready mentally, emotionally, and financially. Ganun. So yan po ma'am, ayan nga po yung madalas na talagang reason ng mga political science student kung bakit po sila nagte-take ng pre-law, particularly po ang Bachelor of Arts in Political Science dahil they want to become lawyer someday or legal practitioner. So para po sa second question, was there a significant moment or a professor from your school days that left a lasting impression on you or perhaps sparked a passion in you? Significant moment nung college days ko ba? I think, parang magiging bias ako eh. Kasi
may favorite professor ako ng college. And siya yung class, hindi na ako mag-name drop ha, para walang bias. Sabihin naman may favoritism, no? Pero siya yung klase ng professor. Kasi normally, di ba, ang professor by the book magturo eh. And kapag kasi, madali kasing gawin yun eh. Pwede mong ipasa, sa ating field, sa political science, pwede nilang ipasa ulo yung constitution, yung mga batas, yung mga political theories, madali yung gawin eh. Pero kapag ginawa mo kasi yun out of compliance or out of merely passing the subject, parang eventually malilimutan mo yun eh. So, itong professor na to, napakahalaga sa akin. Kasi yung the way he delivers, the way he teaches us, is hindi basta by the book. Actually, wala nga siyang dalang libro eh kapag nagtuturo siya. So, more on experiences, real-life experiences, kasi napunta rin siya sa legal field. And sinishare niya sa amin yung mga experiences niya kasi napunta rin siya sa metro eh. Kasi kung tutuusan, iba yung environment doon, iba yung challenges, mas madami, mas malawak yung range ng mga cases, ng mga experiences na pwede nilang ma-encounter. And siguro yun yung parang pinaka-naging eye-opener sa akin and pinaka-naging, parang mas naging excited ako na pasukin yung legal field because of that person. Ito naman po, ma'am. What do you miss the most about being a student nung college po kayo sa SPC? Wow, okay. Gandang question naman. Parang ang napakadaming bagay kasi na namimiss ko nung student ako sa sa San Pablo Colleges. Pero ano ba to? Limited ba to sa pagiging political science student ko or as a student in general? Siguro po, ma'am, bigyan po natin siguro ng yung experience po niyo as a political science student and as a general po, kung paano po tayo halubilo sa iba pa pong college na nasa ibang courses. Okay. Siguro yung in general, yung pagiging student leader. Siyempre, yung mga friends, yung peers noong college, hindi na kasi gaano sila hindi ko na sila gaano nakaka-interact. Hindi na ako masyado nakakipag-communicate sa kanila. Kasi alam naman natin, iba na rin kapag graduate ka, tapos iba-iba na yung field na pinuntahan nyo, hindi na kayo nakakapag-communicate everyday. Tsaka yung pagiging student leader, kasi parang ang exciting niyang gawin when I was in college, kasi pinagsasabay-sabay mo lahat eh. May ACADS ka, may extracurricular activities ka. Sabi ko nga, parang paano ko ba nagagawa yun dati? Kasi ngayon, parang mag-work ako ng 8 to 5, tapos parang super tired na ako. But when I was a student, ang dami eh. Lampas pa ng 5 p.m. yung mga activities nyo, pero very active pa rin. Tapos kinabukasan, di ba, ang aga mo pa rin pupunta sa school. So yun yung namimiss ko in general. Bilang political science student naman, siguro yung, kasi favorite part ko bilang political science student, kapag lumalabas kasi kami, kapag may mga activities sa ibang school. Kasi yung sa classroom, hindi ko alam kung ilan kayong political science student ngayon eh. Pero dati, 4 lang kami. So, wala masyado hindi ko naman sinasabi na hindi ganun ka-thrilling or ka-exciting yung mga experiences sa classroom. Pero, iba kapag may mga ibang political science students ka pa na nakakasama sa labas whenever we go out sa mga, pag may mga activities sa labas. Yun yung pinaka-namimiss ko. Maganda po yung naging experience nyo, ma'am. And sa ngayon po, meron po tayong 5 political science na graduating students. And then, medyo nakaka-relate po ako dun sa inyo because I am also a student leader po, part po ng council. And talagang parang challenge po talagang pagsabayin din ng ACADS. At saka po yung mga activities na labas na po sa ACADS. So, it's up na po sa atin kung paano po natin i-handle yun and paano po natin magagawang balance. So, sa susunod pong question, ma'am, if you would be given a chance to switch to another course, what course would you choose? Very interesting question pero feeling ko accountancy. Ang bilis sagutin. Kasi ito yung course na parang pinush sa akin nung father ko eh. Kasi nabanggit ko sa kanya na gusto kong maging lawyer. So sabi niya, maganda kung mag-accountancy ka kasi kapag nag-law ka, nakapasa ka, syempre CPA lawyer. Grabing yun, di ba? Grabing background. Ibang classic credentials yun pag CPA lawyer ka eh. So, ayun yung course na gusto ko. Kasi hindi ko siya tinake kasi
alam ko naman, sinasabi ko, hindi kasi ako ganun kagaling sa mathematics kaya ayaw ko mag-accountancy. Pero sinasabi ng father ko, it's not about being good naman sa mathematics Kasi more on analysis ang accountancy. Kaso sa akin, parang ganun pa rin. It's parang puro figures, puro analysis. Ako yung tao na more on writing, ganun yung gusto ko, more on writing essays. Basta yung parang gets nyo naman, di ba? Pag nasa political science, palaging essay, palaging tatanungin ka, what's your stand regarding this social issues or political issues. So, mas nandun yung interest ko Pero kung bibigyan niya ako ng chance, feeling ko accountancy yung pipiliin ko. Parang nakakagulat pong malaman mo na sa political science, kung papipiliin po ka ng ibang course ay accountancy dahil parang naging tingin na po sa atin ng tao or kahit sa atin po mga sarili na pag political science daw po, less ang mathematics. Ayun nga. Yes, ma'am. Less daw po ang pagko-compute. Pero hindi pa rin po naman natin maiwasan pagdating sa mga higher level na pong pag-aaral natin. Talagang kailangan pa rin po ng mathematics. So, para po sa last question dito po sa personal po yung buhay ng college, describe pol sci in one word. Describe pol sci in one word. Ano siya? Challenging na lang. Yung one word. Okay po ma'am, challenging. So, bale, ang susunod po nating set ay makikiusyoso naman po kami ma'am sa career niyo po sa ngayon. So, naghanda po kami ng mga questions tungkol po sa trabaho niyo po ngayon. How are you feeling po sa pagsasagawa po nito? And then, yun po tungkol sa mga experiences po ninyo nitong mga nakaraan yung trabaho and then the work that you are currently working now. So, sa una pong tanong ma'am, Miss Mika, can you tell us more about your current work? I invoke my right against joke lang. Ayaw sagutin. Hindi. Nag-work ako as a legal assistant sa BIR, sa legal division, dito sa RR90. So, dito siya sa San Pablo City, sa atin din naman, bilang legal assistant, yung usual na task ko kasi ay binibigyan ako ng cases, tapos kailangan kong mag-draft ng legal opinions. Parang feeling ko aware naman kayo sa ganitong format. So, kapag may case, i-examine natin, study natin yung facts. Aware naman kayo dun sa kung paano yung format, yung facts. Tapos, alamin natin yung issues. Ano ba yung problema dun sa case na yun, di ba? After studying the facts. Tapos, syempre, gagawa natin siya ng decision. So, saan ko ba kinukuha yung mga decision? Syempre, sa mga existing Supreme Court jurisprudences din. So, ganun yung usual task ko. May cases, tapos gagawan ko ng legal opinion. Tapos yung iba, syempre mga administrative works na, may mga halong administrative works, or kapag may mga, since nasa BIR ako, kapag may mga pumupuntang taxpayers, syempre you assist them kung ano man yung kailangan nila. Pero sa legal assistant, more on, ganun yung ginagawa. May case, then gagawan mo siya ng decision or ng legal opinion. Ganun. Interesting pong malaman mo ng trabaho niyo po ngayon. And sana, dahil nga po, nagkaroon tayo ng pandemic, and may pandemic pa rin naman po, parang yun pong online classes namin, nag-limit po siya para ma-expose po kami sa mga ganyang bagay. So, we're hoping po na sana, bago po kami makagraduate, mas ma-expose po kami sa mga ganyang bagay. Dahil, to witness it in the reality, yung talagang makita po namin yung mga ginagawa ng isang taong kagaya po ninyo sa career po ninyo, talagang napakalaking inspiration po nun sa amin and then motivation na ganito po pala paglabas namin ng political science. Pag-graduate po namin ng political science, ganito po pala yung reality na haharap sa amin. So sa pangalawa pong tanong, ma'am, is being a legal assistant your career goal? Or do you plan to advance to other legal positions or go to law school? Yun po. Siyempre, kasi yung legal assistant, entry level siya dun sa career path ko ngayon. So, hindi ko naman pwedeng sabihin na gusto ko mag-stay na lang. Kasi hindi naman sa lang. Pero syempre, since bata pa naman ako, and tuloy-tuloy pa rin yung learning, syempre mas gusto ko mag-advance. And yung sunod kasi na position doon, kung mag-stay ako sa BIR, yung sunod ng position sa legal assistant ay attorney na.
So, ang kailangan ko ay, syempre, pumasok sa law school. Gagawin ko naman siya eventually, hindi lang ngayon, kasi nga nabanggit ko, hindi pa ako ready mentally, emotionally, and financially. Ayan. Okay po, ma'am. So, how do you ensure that all documents that you handle are kept confidential po? I see. Okay. Legal kasama, magandang ano yan eh, magandang point, magandang question yan actually. Kasi kailangan namin palaging i-consider yung data privacy. Aware naman kayo din sa data privacy. And para ma-keep siya na confidential, syempre nasa loob lang naman kami ng within the department. Syempre dapat yung mga kinakausap yung tao regarding doon, sigurado kayo na meron silang authority para malaman kung pwede ba nilang malaman yung information na sasabihin mo sa kanila. Kasi hindi mawawala yung mga yung mga tao, mga taxpayers, hindi naman yung sa loob ng office. Yung mga tao sa labas na gusto palagi ng updates regarding sa ginagawa mo, gusto pa madaming questions about dun sa ng status kaya nung case na naka-assign sa'yo. So hindi ko siya pwedeng i-disclose kasi ma-violate yung data privacy. So, well-oriented naman kami regarding that matter. So, make sure lang, ayun lang yung masasabi ko, parang make sure lang na yung kakausapin mong tao, yung i-disclose mong information, sigurado ka na meron silang authority para malaman yung sasabihin. So, yun po, ma'am, talagang napakahalaga po talaga ng privacy po ng isang tao, lalo na po sa mga usaping legal. So, kailangan lagi tayong nakasandal sa kung anong tinatadhana ng batas. So, paano naman po, ma'am, kung maka-encounter po kayo ng bagay na hindi inaasahan, like, how do you respond to conflict in your workplace po? Pwede mo bang i-specify kung ano yung bagay na hindi inaasahan? Parang kanino ba siya manggagaling? Parang internal ba siya? External? Siyempre, iba-iba tayo ng pag-respond sa mga conflicts. Pwede ka magbibigay ng situation or? Siguro po, ma'am, kung pwede po kayong mag-share ng naranasan niyo pong internal conflict and then yung external conflict naman po sa makikipag-deal po ninyo sa mga clients po, ganyan. I don't think pwede ko siyang i-disclose ng buo yung mga ganong conflict. So, sige, try ko na parang maging super general na lang. So, yung katulad nung nabanggit ko kanina, siguro external conflict na lang. Parang hindi ko pwedeng i-disclose yung mga internal conflicts, diba? You understand naman. Siguro external conflicts, yung nabanggit ko kanina na hindi maiiwasan na may mga tao sa labas. Siyempre, diba, government employee tayo and ang main goal natin is to serve the public, diba? To serve the people, ang ating mga kababayan. And hindi maiiwasan na iba't iba siyempre yung ugali naman na may encounter natin na mula dun sa mga tao na sinaserve natin, diba? So, siguro hindi ko na specify yung mismong experience, pero nangyari siguro yung parang, wait, gusto ko kasi maging safe dun sa sasabihin ko. Baka naman sa Monday, wala na akong balikan na na work kasi nakapag-disclose ako ng experience na hindi naman dapat dinidisclose. Siguro yung about sa privacy, ayun yung very recent external conflict na na-experience ko sa work about privacy. And dapat ipa-feel mo dun sa taong yun na hindi mo naman sila pinapabayaan. Siyempre, yun na, nabanggit ko, government employee ako. Dapat maramdaman ng tao na worth it naman yung binabayaran nilang taxes, di ba? Kasi yun yung nagpapasweldo sa aming mga government employee. Dapat iparamdam mo sila sa kanila na hindi mo sila pinapabayaan, na ina-assess mo rin sila sa abot ng iyong makakaya. Pero at the same time, ipaintindi sa kanila na meron tayong mga protocols na sinusunod at hindi lahat ng bagay ay control natin. At hindi kailangan na kasi sinasabi ko lagi, kung ako naman po yung masusunod, ay gusto ko naman pong ipaalam sa inyo ang ganitong information na kailangan nyo, pero may sinusunod po tayo mga protocol and sana po naiintindihan nyo. Yun. Parang ganun ko siya dinideliver. Hindi ko pinaparamdam sa kanya. Hindi ko naman tinatarayan na bawal po kasi to, bawal ko sabihin sa inyo yung bagay. Parang paparamdam mo sa kanila na ginagawa mo yung best mo at ipapaintindi mo sa kanila kung ano yung tama at kung ano yung mali nang naaayon sa batas.
So, napakaganda po ng paliwanag niyo, ma'am. And then, talagang, hindi nga po talaga natin may pagkakailan na privacy ay napakahalaga. And then, kaunti pong pagkakamali, like, sabihin natin sumablay tayo, talagang malaking gusot po yun, ma'am. So, sa pinakahuling tanong po, ma'am, what is your advice to aspiring political science students or to anyone that's been dreaming of being in the career you are right now? Being in the career you are right now. Ayun po, ma'am. Ang advice ko, paano ba? Feeling ko, hindi feeling. Sigurado ako na kapag gusto mo maging political science student, yung pinakaunang bagay, pero sure ako. Dapat, socially aware kang tao. Kasi political science, syempre umiikot yan sa usaping mga social issues, di ba? Mga political issues, hindi lang tungkol sa bansa natin, tungkol din sa mga issues sa buong mundo. So, parang kung ikaw yung tipo ng tao na parang hindi ka interested sa mga ganong klaseng bagay, parang ang tanong, may enjoy mo ba yung political science? Kasi sabihin mo man na magaling ako magsaulo, mahilig ako magbasa, kaya kong i-perfect yung mga exam namin, makakuha ako ng magandang grade sa political science. Pero ang tanong, may natutunan ka ba kung hindi mo naman gusto yung ginagawa mo? So, yun yung parang very most important advice kasi na-experience ko rin siya na kung gusto mo yung ginagawa mo, kung interested ka sa mga pinag-aaralan sa political science, magiging challenging man siya, pero may enjoy mo. So, yun po, to all political science and aspiring political science students out there, nanggaling na po kay Miss Ella na talagang kailangan maging socially aware tayo. And then, primary talagang interest natin ang pag-aaral ng political science dahil kahit saan man tayo pumunta, talagang ang interest ang magdadala sa atin ng magiging direction natin patungo dun sa path na talagang pinapangarap natin. So, ma'am, this brings us to the end of this series. Again, thank you, Miss Maala, for joining us. Your stories are just so inspiring po. And we hope that our listeners, especially our political science students were inspired with what you have shared with us. For the last time, thanks for listening for Up Close and Personal. This has been Gert Arvil Dausin, now signing off. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Isang karangalan din sa akin na ma-interview. Salamat! The best campus radio, DWMC. DWMC 107.3. Your daily dose of music and entertainment.